Mas mabuti pa ang mahirap na namumuhay ng matuwid kaysa sa mayaman na namumuhay sa kasalanan. Okay, una po sa lahat, hindi sinasabi sa verse na yan na masama ang maging mayaman. Marami pong lingkod ng Diyos sa Bible na pinagpala ng kayamanan, si Abraham, si David, si Job, si Solomon. Ang kinokondena po ng verse na yan ay yung kayamanan na galing sa masama. Okay, kasi pwede ka pala maging milyonaryo, maging bilyonaryo, pero sa harapan ng Diyos, bankrupt ka spiritually. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawala naman ang kanyang kaluluwa. So pwede pala makuha mo lahat ng hinahangad ng mundong ito, pero mawala sa iyo yung pinaka-importante, ano yun? Yung kaluluwa. Kasi pwede pala na mahirap ang isang tao, pero siya ang tunay na mayaman. Maaring wala kang malaking bank account, wala kang mansyon dito sa mundong to, wala kang mamahaling sasakyan. Pero kung ikaw ay may tamang relasyon sa Diyos, ikaw ang tunay na mayaman. Kasi yung negosyo pwedeng bumagsak, yung mga titles natin dito, mawawala. Lahat ng meron tayo dito, temporary lang. Pero ang pamumuhay ng tama ay merong walang hanggang bunga. Sabi sa Bible, ang mga kayamanan ay walang pakinabang sa araw ng puot o paghuhukom. Ngunit, ang katuwiran ay nagliligtas sa kamatayan. Kasi sa araw ng paghuhukom, walang laki ng bank account, investment o ari-arian ang kayang magbayad doon sa penalty ng kasalanan natin, sa kapatawaran ng kasalanan natin. Sa huli, ang tanong, na kay Kristo ba tayo? Meron ba tayong tunay na relasyon sa Kanya? Dahil yun po ang pinaka-importante. Si Jesus lang ang tanging daan. Siya ang katotohanan at siya ang buhay. Amen?